Mas marami pa ang dekorasyon na ito kaysa sa bahay ng mga Jiang. Kung hindi ko alam na ito ay bahay ng iba. Akala ko ako, naging bida ako sa isang nobela, bigla ang kasal sa isang mayamang lalaking nagpapanggap na mahirap. Xiaoshu. Hello. Nako, ang aking mahal na dalaga, bakit ngayon ka lang sumagot ng telepono? Kinabahan na ako. May ipapakilala ako sa iyo ngayon. Yung taong nag-aaway sa kasal ay may ginagawa. Naghanap siya ng iba na papalit sa kanya. Kamusta ka na dyan? Maayos ba? Sobrang maayos, sabihin ko sa'yo. Kumuha pa nga ako ng certificate kasama siya. Kumuha ng certificate. Kasama sino? At kasama ang kanyang nakababatang kapatid, MM. Ano ba ang mga napalampas ko? Grabe. Ang iksi naman ng lalaking iyon. At ang pangit pa ng ugali. Ate, huwag mo naman akong takutin. Pangit ba ang ugali? Kamusta? Nasisiyahan ka ba? Oo. Hindi nasisiyahan. Hindi. Ginoong Wong, pakinggan mo ako. Ikaw. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Maghuhugas lang ako. Yan. Sa wakas, nabalik ka na sa ating bahay. Dina, Jiang, ang iyong operasyon sa paglipat ng puso ay maganda ang naging recovery. Uminom ka ng isa pang kurso ng gamot, magpahinga ka ng mabuti. O nga, doktor, noong nakaraan. Sinabi ko sa inyo na nais kong pasalamatan ang pamilya ng donor ng personal. Nalaman ng aming ospital sa mga susunod na hakbang. Ang nag-donate ay isang ulila. Ang tagapag-alaga habang nasa ospital ay ang kanyang fiancé, ngunit tumanggi ang kabilang partido na makipagkita sa iyo. Ayon sa mga regulasyon, hindi namin maibibigay sa iyo ang impormasyon ng contact ng kabilang partido. Ganoon ba? Mataas ang langit, ang tao ay nasa distrito. Halo. Ayos. Sige, darating ako agad. Donasyon ng mga organo ng tao. Tang Jian. Nakadial na telepono, siya iyon. Tang Jian. Jian Jewelry. Tang Jian. Tunay nga na kanya ang kumpanya. Kung makapasok ako sa kumpanyang ito, may pagkakataon ba akong mabayaran ang utang na loob na ito? Hello, magandang araw. Ito po ba ang Jian Jewelry? Sige. Hello. Yan. Kumusta ang resulta ng check-up mo sa ospital kanina? Ano ang sabi? Sabi ng doktor, wala namang problema. Nasa interview ako ngayon. Uuwi ako at sasabihin ko sa'yo. Sige, call him. Interview. Pumasok. Ginoong Wow, nandito na ang mga taong i-interviewin. Sige. Ako mismo ang nagayos ng interview. Ikaw rin ba ay nandito para sa interview, sa kumpanyang ito, bilang designer ng alahas? Yung kanina, siya na boyfriend mo, di ba? Ang ganda ng relasyon ninyo, asawa ko siya. Kakakasal lang namin, ang ganda. Bakit wala namang mabuting lalaki, na dumadapo sa akin? Uy, narinig mo na ba? Ang kumpanya ni Jian, hindi ito ang orihinal na pangalan. 3 buwan na ang nakalipas, namatay ang kasintahan ng boss sa aksidente. Para sa alaala ng kanyang kasintahan, ipinangalan niya ang kumpanya sa pangalan ng kanya. Alam mo ba kung sino ang amo? HMM, hindi ko alam. Ang sabi, ang CEO daw ng Wow Group. Ang iba pa ay hindi ko na alam. At ang apelyido niya ay Wow. Ang swerte ko naman lately, puro lalaking Wow ang nakakasalamuha ko. Tunay ngang may tadhana, narinig ko na ang kumpanya ay naghahanap ng jewelry designer, ay si Mr. Wow din pala, ang may gusto na makapagpagawa ng alahas para sa kanyang mapapangasawa. Gusto niyang magdisenyo ng alahas. Tunay ngang mahal na mahal ni Mr. Wow ang kanyang mapapangasawa. Oo nga.
Tingnan mo, nandyan na siya. Pasensya na po sa inyong lahat, may importanteng gagawin si Mr. Wow. Kaya ang interview ngayon, ako na ang bahala. Ginoong Wow, may mga problema sa pagsusulong ng serye ng mga alahas na Mingken. Mukhang hindi ito maipapatupad ayon sa orihinal na plano. Ipagbigay alam sa mga kaugnay na grupo ng proyekto na magkakaroon ng tulong sa loob ng 10 minuto tungkol sa mga interview. Ikaw na ang bahala. Oo. Ang interview ngayon ay may temang tulong. Magdisenyo ng isang alahas. Maaari nang magsimula ang lahat. Tulong. Bilang Jang, pumunta rin siya para sa interview bilang designer. Magandang araw po. Ito ang aking disenyo. May problema ba? Wala. Ginang Jang, maghintay ka na lang ng tawag. Sasabihan kita kung may balita. Salamat. Kailangan ko nang makipagkita kay Ginoong Wow. Mag-uulat ako. Ang purong pag-ibig ng tulip. Payak ngunit makulay. Ano, maganda ba? Siyempre. Kaya, sa susunod, mag-aasawa tayo. Gagamitin natin ang disenyo na ito para sa singsing. Kumusta? Sino ba ang mag-aasawa sa iyo? Hindi ka naman mag-aasawa sa akin. Kahit ang mga ideya niya sa disenyo ay kamukha na ng sa iyo, ang puso mo ang nagsasabi sa kanya. Ano ang gusto mo, Mr. Wow? Gusto mo bang ipaalam ko sa HR na namigo si Ginang Jang sa interview? Hindi. Hayaan mong ipaalam ng HR na bukas ay pumasok siya sa trabaho. Ano? Sige. Gagawin ko na ito. Sana hindi magkaroon ng aksidente si Ginoong Wow. Huwag sanang dumating ang araw na iyon. Hello. Magandang araw. Magandang araw. Ginang Jang. Ako po ay mula sa HR ng GL Jewelry. Nais ko pong ipaalam na matagumpay ang inyong interview. Kung ito ay maginhawa, maaari na kayong pumasok bukas. Naging matagumpay ang interview ko. Mabuti. Salamat sa iyo. Pupunta ako bukas ng eksakto sa oras. Uy, anong ginagawa mo? Bitawan mo. Kayo pala. Ginoong Jang. Talagang maganda ang anak ninyo. Ginoong Lee, sobra naman po ang inyong papuri. Bakit ka nakatayo dyan? Bakit hindi mo pa ibuhos ang inumin para kay Ginoong Lee? Pinadala mo akong ipagbihis dito. Para lang akong magpapalipas ng oras sa mga lalaki. Pinapanta ka rito para makipag-inuman. Pinagbibigyan ka na nga. Pumayag si Ginoong Lee na ipakilala kami sa pamilyang Wow. Kailangan mo lang na alagaan si Ginoong Lee ngayon. Hindi ko na pagbabayaran yung tungkol sa pagtakas sa kasal sa loob ng maraming taon. Hindi kayo kailanman nag-alaga. Ang buhay o kamatayan namin ng anak ko. Ang problema ng pamilya Jang. Ano naman ang pakialam ko doon? Mukhang ayaw naman ni Miss Jang. Ang Wow Group namin ay ang nangungunang grupo sa Zish. Hindi naman kami nanggugulo ng taong ayaw. Hindi namin ginagawa yan. Ay wala. Ginoong Lee, itong batang ito, talagang hindi mapigilan ng dila, pero sa kanyang puso, hinahangaan ka pa rin niya. Tumahimik ka nga. Ngayon, makaka-okay tayo kay Ginoong Lee. Hindi kita papayag ang makaalis na hindi mo alam. Hindi na maaga, naghihintay pa sa akin ang asawa ko sa bahay. Uunahin ko na. Balong bagay. Nagpakasal ka sa batang mahirap na iyon. Hindi ko pa nga naayos ang mga utang ko sa iyo. Ikaw pa ang may mukha para banggitin ito. Kailangan mong samahan si Ginoong Lee ngayon. Uminom ka ng basong ito. Kung hindi, tinitiyak ko sa iyo, hindi ka makakalabas ng pintuang ito. Ayos lang. Gusto mo akong samahan sa pag-inom? Mag-drink ka pa. Anong ibig sabihin nito? Tinawag ninyo ako, para lang mapahiya ako. Bitawan mo ako. Aba, batang babae, ang alak na ito ngayon, hindi mo iinumin. Kailangan din uminom. Ay naku, Ginoong Jang, masyado ka namang bastos. Ganda, lumipat tayo sa isang tahimik na lugar. Hayaan mong alagaan kita ng mabuti. Umalis ka.
Sasabihin ko sa iyo, ang apelyido ng asawa ko ay Wow. Siya ang CEO ng Wow Corporation. Kung manggahas kang saktan ako, hindi ka niya patatawarin. Pasensya na po, Mr. Wow. Mapanganib ang sitwasyon, kaya gagamitin ko ang apelyido mo. Huwag kang magyabang. Si Wow. Sino ang hindi nakakakilala? Ang fiancé ni Ginoong Wow. Kung ang asawa mo ay si Ginoong Wow, ako ang lolo ni Ginoong Wow. Bitawan mo. Bitawan mo. Ngayon, hindi ka makakatakas.